So usapan tayong flood control projects, mga ghost projects, corruption dito sa Pilipinas, no. Bali, may mga ano din kasi tayo pala no, kababayan. Alam niyo, nasashock ako at nasa-surprise na sa tagal nang nagkaroon ng talamak na corruption back in the 90s pa hanggang early 2000, mid 2000, 2010 gano'n no, hanggang sa nakatikim tayo ng presidenteng kagaya ni Tatay Digong na talagang napaka-seryoso niya sa usaping corruption na wakasan ito no. Kaya gumawa siya ng parang Bureau of Anti-Graft and Corruption Bureau or department no. Yun ang tinalaga niyang head or chairman ay si Greco Bilhica. So yun ay ano siya, parang basta sila yung mag-iimbestiga, sila yung para sa mga anti-graft and corruption practices na ng mga officials natin down from the lowest to pinakamataas na posisyon. So maging presidente din no, si Tatay Digong. Wala na, para sa lahat 'yan no, wala sa exemption. So doon na tayo nakaroon talaga ng chance mga Pilipino na maka-experience at least no 6 years na gobyernong tapat, transparent at mayroong accountability no. Talagang gumawa talaga sila ng departamento para sa anti-graft and corruption. Kaya naman yung mga congressman natin nagugutom sila no, mabuaya natin sa House of Crooks. Talagang ginutom sila ni Tatay Digong for the whole 6 years. Hindi sila makakakurakot kasi dati, as far as I remember yung kasi yung mga flood control projects, mga mga infrastructures no, is hindi siya pinapadaan, hindi na siya nilalabi masyado. I mean, meron din naman siguro pero konti lang, like kasi na siya kumbaga parang hindi na masyadong kailangan ng kongresista ng kanilang ng kanilang mga I mean, hindi na kailangan no na lumuhod makiusap pa ang mga kongresista para sa kanilang mga proyekto sa kanilang mga nasasakupang probinsya, mga nirepresent na mga districts sa mga provinces kasi in cities o mga districts sila na nire-represent kasi nga si Tatay Digong is meron na siyang programang build projects kung saan na siya regional development project siya, like hindi na siya nakafocus sa isang lugar, sa isang isla, kundi sa buong Pilipinas talaga siya. Marami man ang tao o maliit lang, marami man ang voters or konti lang, meron talagang project na makukuha. Malakas man siya sa election, during election campaign, o mahina, panalo man siya sa lugar o hindi, binibigyan niya talaga ng proyekto. At tawag nito, ano pa ba mga rason no, 'di ba? 'Yan naman talaga ang mga common na mga practices ng ating mga politicians, corrupt politicians sa Pilipinas, na kung hindi ka mananalo sa lugar na 'yan, walang makukuha project. Kumbaga parang hostage tayo ba no? Kahit ayaw natin sa kanila, pero since takot tayo na baka siya ay manalo, so papakita na lang, so, boboto na lang din na tayo kasi once na sila ay manalo, 'di ba? Parang may mga kasabihang no vote, i-vote. Pag hindi daw buboto, pag walang buboto sa lugar na yan, yung mga bahay na nakatirik dyan na siya ang may pakana, gawa, sponsor, ano pa man tawag dyan, ay lahat kayo, di kayo bumoto, ditanggal kayo lahat yan. Parang gano'n no. Anyway, so it's a form of corruption. Anyway, so itong mga saping flood control project nga, yung mga ghost projects or mga corruptions, so talagang rampant siya ngayon. So nalulungkot ako, surprise ako kasi nga sa sobrang tagal na kasi na ganyang ginagawa, ang dami pa rin natin palang mga kababayan na nagkikibit balikat, nagbibingihan, nagbubulag-bulagan. Ngayon lang sila nako-call out. I mean, okay lang yun ha. Sa totoo lang, it's late. Kung sa pa siya, cancer pa siya, parang medyo na talaga, sa matagal na no. Like late stage na, pero sige lang, okay lang yun. Sabi nga nila, it's better late daw than never. Wala Pilipino tayo, di ba? So meron tayong tatatawag talaga na Filipino time in general, parang akmang nga talaga sa atin tawagin yung ganong slogan. It's better late than never. Pero yung iba kasi mga bansang mga mga mayayamang bansa, matatalino kasi sila no, so hindi nila pinaabot sa dangerous or critical stage ang problema. So problema ngayon, lutasin ngayon para we're ready ulit para bukas na problema ulit ganoon. So tayo mga Pilipino, nakatambak yung problema natin no, parang basura ba. O, tsaka na tayo maglilinis kapag wala nang mapaglagyan ng basura. Tsaka na tayo maglilinis kapag wala nang space sa bahay, puro na basura. So literal no, ganon. So it represents us as Filipino, although hindi man lahat, pero wala in general. Nakakalungkot lang na ngayon pa lang ako nakaramdam ng urgency sa publiko. Mantakin nyo ha, nitong huli impeachment ni BP Sara last year, pagkahuli na Tatay Digong, talagang tayo lang mga taga Mindanao, Visayas, yung talagang willing makipagbakbakan sa mga Marcoses and mga cohorts and the allies niya. Samantalang ang layo kasi natin sa Luzon no. Sa totoo lang, kung nagkataon lang na ang Malacanang nandito sa Davao,
or sa Jinsan or sa Digos, ganun lang kalapit. Nako, ako willing akong sama ng mga 10 kaibigan at 10 kamag-anak, so 20 lahat plus ako 21 no, 21 kami lahat, sasama kami sa ano, kilos protesta no, para patalsikin ang presidente para kalad ka rin no, palabas ng Malacanang. Kaso wala nasa Davao, ang layo. O ako afford ko bumili ng ticket, pero kumusta naman yung iba, hindi makaka-afford. Tsaka bawal din magbigay sila, bawal mag-sponsored kahit private ka no. For example, Pastor Apollo Kibuloy, bawal siya magbigay ng pera pamasahe sa mga gustong pumunta doon para kilos protesta, para sasama kalad ka rin si BBM sa Malacanang, sa palasyo. Kasi ano yan, sedition, incitement of sedition, parang gano'n no. So bawal ho yun. Anyway, so yun na nga, nakakalungkot lang na ngayon ko lang naramdaman yung pagkakaisa ng mga Pilipino, na yan na nga, i-call out yung corruption. It's too late, and pero hindi pa naman natin siya masasabing huli na no. Kahit late lang sana, at least mayroong mapanagot, mayroong makulong. Gusto ko talaga sa kulong kung pwede lang bitay, bakit hindi kaya maipasa ang batas sa bitay para sa mga mayayamang kurakot? Oo, no? Kapag ka milyon ang ninakaw, 1 million pataas, dapat bitay na yan. Oo, death sentence. Bakit ayaw? Bakit ang, di ba, ayaw na pumirma kasi mga taga House of Representatives sila, kasi yung lawmaker tagagawa ng batas, sila yung mga nagkukumpuni ng batas. So siyempre yung mga batas na gagawin nila, dapat exempted sila doon. Yung talagang pagbutihan nila yung paggawa ng batas na hindi sila madadali nito. Kasi kapangyarihan nila yun so yung power nila, yun yung kailang puwersa, kapangyarihan, advantage. Inaabo sila, ginagamit nila against sa mga kababayan. So advantage sila yun, inaaboso tayo. Anyway, so yun nga bali usaping flood control project. So yun nga, nalalungkot ako na ngayon ko lang naramdaman, dapat dati pa. Pero sige lang, andyan na tayo so patuloy natin na i-call out i-call out, tsaka papanagutin talaga dapat ng accountability, talaga dapat makulong or bitay kung pwede. Pero siyempre wala naman na existing na rules on law dito sa Pilipinas na ibitay ang mga kurakot na mga billions talaga. So okay na ako sa bitay na lang sa kulong na lang muna, kasi yun talagang deserve natin mga taxpayers, Filipino people, law abiding citizens, taxpayers, consumers no. So sana kulong. Anyway, so yun na nga, balikan natin ano kayang gagawin ng gobyerno natin or ng susunod na gobyerno para hindi na maulit itong ganitong pangyayari na kurakot. So simple lang siguro, wag na talaga idaan sa mga congressman, kasi congressman mga magnanakaw, kawatan talaga yan, karamihan. Mantakin mo 300 plus congressmen pumirma ng impeachment case laban kay VP Sara, impeachment kay Sara, laban kay VP Sara, na alam naman lang walang anomalya, walang kagagawan itong si VP Sara. Matakin mo billions ang ninakaw nila. Sila ay kawatan pala ng billions sa flood control projects at marami pa mga ghost projects. Billions ang nanakaw pala ng mga congressman sila, tapos pumirma pa sila para litisin ang VP Presidente na nagnakaw ng 125 million pesos na confidential funds. Di ba the audacity na ako'y talagay nagsusulo ako dito sa sarili ko, like yung parang nanggigigil ko. Ako'y marunong lang talaga mangkulam, sa totoo lang. Kung effective lang sana yun, kung totoo lang yan, yung kulam na yan. Kasi hindi yung black magic, yung mga kulam-kulam, hindi dumating talaga sa punto na hirap paniwalaan yan. Kasi kung totoo yan, bakit nila kulamin si BBM mismo, yung asawa niya si Lita Araneta Marcos, di ba? Bakit niya kulamin yung sila Abalos na, di ba? Papogi na yun. Bakit hindi na kulamin? Although wala naman yun nasa cabinet secretary ni PBBM. I don't know, asa na yun. Talunan yun Billions ang ginastos sa kanyang kandidatura, pero yun ulats deserve. So anyway, maraming mga dapat kulamin. Just me yung marimar, diba? Pero wala, hindi tayo diyan. Hindi tayo makapag-rely sa mga kulam-kulam. Kaya ewan ko ba, basta ako, ito yung best ko na magawa para kahit paano ilan man lang dyan sa inyo makikita, talagang maipakita ko sa inyo. Hindi man ako kagaya ng ibang mga vlogger, political vlogger na napakatalino, diba? Napaka-brilliant, napaka-wise at napaka-puno ng wisdom na talagang ma-articulate nila. I mean, yun na nga ma-articulate nila yung kailang mga thoughts and the wisdoms sa social media. So ako, wala lang, ito bara-bara pagkasabi, ganun talaga. Basta ang tools ko lang talaga camera at sipag at tiyaga na mag-vlog sa mga
lugar dito sa Davao City na hinuhusgahan ng iba kasi pangit daw, hinuhusgahan ng iba kasi kurakot daw, na meron tayong pang ano diyan, pang rebut, meron tayong pang counter, no, sa kanila, sa kanilang mga claims, mga false claims and mga misjudgment. So yun lang, kumbaga camera lang, walang edited, walang edit, no, unedited, real time raw. Oh, hindi updated. So, di ba? So, ano gagawin ng Pilipinas sana kung gagayahin na sa Tatadigong kita. Tingnan mo to, ganda ng tulay na 'yan, ha. So that's Bukana Bridge. 800 meters long yata o 1 point something kilometer, 1.30 1 kilometer in 300 meters, something like that, or anyway, so yun, basta 800, hindi yan bababa sa 800 meters ang kanyang taas, yung distance. O, diba? So, ang bilis yan natapos. So, ano yan? Kontrata yan ng Chinese. Ang contractor dyan ay China. O, China Bridge and Roads Construction Corporation. Ganon. So, sila yung contractor sa project na yan. Syempre, DPWH. Tapos, budget naman yan galing sa proyekto, programa ni Tatay Digong na build projects. So, tinan mo, napakaganda, 'di ba? Napakasolid. Bago lang 'yan nasimulan, like 2021, if I'm not mistaken. Please let me know in the comment box, no, pakidagdag sa mga information diyan para sa mga bagong subscribers, mga bagong viewers natin regarding sa tulay na 'yan. So that's Bukana River Bridge dito sa Davao City. Ang bilis na natapos. Alam niyo ba, sa mga nakakapanood ng aking mga video, mga channel, ng aking mga vlogs, itong tulay na yan ay target of completion by fourth quarter of the year 2025. So meaning ano ba yung pinaka last quarter, no, of pinaka fourth quarter of the year. So that's October, November and December. Pero anong pitsa ngayon? It's August pa. August pa tayo, no, mga kababayan. Oo. Pero tapos na yan. Tapos na yung tulay na yan. Literal na tapos, no? Like, pwede nang madaanan. Kita naman natin may mga dumadaan ng mga equipment, mga sasakyan, marami na, no? Yung, kumbaga, yung tinatapos lang dyan is yung parang mga furnishing, pintura, painting, ganon, mga labeling, mga arrows, etc. No? So, talagang maliit na lang ng mga detalye ang ginagawa dyan. So, it's August 30 tayo, pero still, pa rin tayo, ha? August 30, pero tapos na siya. Nasa third quarter of the year pa rin tayo. So next 2 days, so na tayo, September, no? So Merry Christmas and Happy New Year sa lahat, Filipino tayo, no? So diyan lang naman tayo siguro advance, no? Hindi tayo advanced thinker ng mga Pilipino, tayo advance, no? Sa sa technology, kasi nga hiling natin mga Pilipino mag-against sa mga mga proyekto ng gobyerno na para pang makabago sana. Gaya nung kay Tatay Digong, dami niya mga alisin niya talaga dapat yung yung jeepney style sa Manila, no, palitan sana ng i-modernize sana yung mga natin doon, mga transportation system, pero ayaw ng mga taga Luzon. Particular sa Bulacan, Calabarzon, and Metro Manila, ayaw lang tanggapin, no, ayaw lang makisama, ayaw lang tanggapin yung yung suggestion ni Tatay Digong na magkaroon tayo ng modern transportation modernization. Ayaw nila kasi gusto na yun makaluma, kasi iconic na yung jeep, kahit pa kalbo na yung gulong, kahit sira-sira na may mga surot yung mga upuan, di ba? Ang mga addict yung mga driver, di ba? So, yun ang gusto lang, kasi makaluma daw, parang gusto daw manatili sa nakaraan. Sus Mio Marimar. So, ganyan ang mga mindset ng mga Pilipino, kaya hirap umusad. Kahit ngayon sa Jollibee, alam niyo yun, Jollibee, McDonald's, yung yung kiosk, yung machine para na tayo mag-order instead na doon sa counter. Wala, hirap tayong mag-adapt. Basic lang yun sa ibang lugar, di ba? Pero sa atin, hirap tayo mag-adapt. May mga nababasa pa ako sa online na nagrereklamo. At first, yes, isa din ako sa nagrereklamo doon, kasi nga, it takes time. Mas lalong mapapatagal, mapapabagal. Pero tinuturuan kasi tayo kahit paano, no, ng mga kumpanya na yan, na tanggapin ba, yakapin, no, yung modernisasyon. Sasabay tayo sa ibang bansa, hindi tayo pwede magpaiwan sila paangat na, paakyat, palipad tayo, paurong, yan. Anyway, so yun nga, no, so that's China. Malapit na yan, tapos na yan, literal. So next 2 days, September na. So pasok pa rin siya sa third quarter pa din, no. So meron pang isang buwan bago tayo papasok sa fourth quarter of the year. So supposedly October, November or December sometimes, no, sa tatlong buwan na yan
matatapos ito. Pero syempre alam naman natin kapag government projects talaga yan, ini-expect ko talaga natin yung late talaga, delayed. Bis in delayed ang ano natin ha, government projects yun. Kumbaga, we used to it. Yes, resiliency ng mga Pilipino. Yung kahit pa ginagagot, niloloko na tayo ng mga buwisit ng mga politician. Sorry sa term ko ha, sorry sa word, pero talaga ako'y aasar na asar. Totoo yan. Sorry masyado ha. Hindi naman ako santo, hindi ako pare, hindi ako madre, hindi ako pare, hindi ako pastor. Hindi ako si Bini Abante na nagpapanggap na pastor ko no, tagapagpakalat ng magandang salita ng Diyos, pero hindi naman niya pinoportray sa sarili niya, hindi niya pinapaktis, kawatan nga si Bini Abante. Anyway, so kita nyo yan. So ang ganda, tapos na siya. Bali, sana kung pwede lang mabuksan. Wala naman sigurong batas na nagsasabi na kapag yun na yung time na kahit papatapos na siya, pero dahil nga sa yan yung expected date of turnover sa madlang people, yun talagang susundin, no? Pwede naman sigurong baliin. Like, bakit papatagal pa? Papakinabangan na para magkaroon ng return of investment, di ba? Return of investment. Mas sa simula na. Kumbaga, billions of billions ang ginastos dyan. Pero hindi yan ha, so dyan paniguran ng mga million lang siguro kasi maliit lang naman yan na tulay. Overall kasi 45 km kasi ito na Davao Bypass Highway or Bypass Roads kasi ito sa Davao City. Nag-iisang proyekto na Tatadigong na ibigay sa atin na yes, it's better late than never pa rin. Inuna kasi na Tatadigong ang ibang mga rehiyon kumpara sa Davao. So yan lang ha, bali usaping flood control projects. So ano ba yung content natin talaga dito, yung pinaka main point. So yan, iba talaga kapag China, iba talaga kapag hindi Pilipinas, no? Mabuti pa wag na lang tayo kumuha ng mga kontraktor sa Pilipinas. So kasi kukurakutin lang din talaga tayo tayo nakikipagtulungan, pero wala tayong magagawa. Presidente na yung bangag presidente natin, wala tayong magagawa ngayon diyan. Siya yung talagang may pakana. Hindi naman kasi pangulo ka pa. Kung hindi mo pala alam mga nangyayari sa iyong lipunan, 'di ba? Sa iyong mga cabinet secretaries, sa iyong mga House of Representative, 'di ba? So sayang, 'di ba? So andiyan ka pa, bumaba ka na. Yung ayaw mo bababa pa ka ng pangatawanan mo, wag ka nang mang-blame ng iba, 'di ba? Nawala ka alam, di mo alam 'yon paano nangyari yung ganun, 'di ba? Pangit 'yon. Anyway, so 'yun lang. Main point dito. So paano kaya wait lang, ano ba to? Basta pinakita ko lang, Tatay Digong is the best, yun na lang. Tatay Digong is the best, no? Walang makatulad. Walang makahigit o makapantay. I don't know kay BP Sara. So, tingnan natin. Let's give her a chance na mapatunayan na magaling din siya. Although may proof naman talaga siya na meron naman siyang ebidensya. Meron na siyang ang mga proof and evidences talaga. Living testament, no, dito sa Davao City. Na meron siyang nagawang maganda. At hindi lang maganda, the best talaga, no. Naka-receive din siya ng maraming awards, international and local awards na local government unit official. So yan, Tatay Digong as of now pinaka-the best na presidente of the history. Nothing beats the Jetso Holiday Davao City Duterte country.